Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na town with evidence na ko po. Ito na naman si Franz Castro. Kahapon, binanatan niya si VP Sara. Ngayon, sa Quadcom Committee, sa Kongreso, binanata na naman niya si Pangulong Duterte. Naku, hindi na... Ewan ko kung bakit nga ba sobrang galit ni Franz Castro sa mga Duterte. Di ba, mami? So, napanood nyo na ba ang video ni Franz Castro na pilit niyang isasaksak sa utak ng mga tao na si Duterte ay drug lord? Hala! Grabe naman, drug lord. At dapat daw na malaman ng tao kung gaano kasama si Duterte. Grabe, ito mga kabibig, panoorin nyo ang video. Nakag-war. So, bilang isa sa colonel, bilang pong isa sa isa sa mga matataas na opisyal ng PNP, at dahil kayo rin po ay na-involved dito sa drug war ni dating Presidente Duterte, so masasabi niyo po ba na itong drug war ni Presidente Duterte ay gera ng mga drug lords? Siguro, ma'am, ganun. Well, Obvious sa gera ng mga drug lords, ang mga naapektuhan ay libo-libong mga kababayan o mga inosente rin. O kung mga user man yan, mga medical cases, mga drug pusher yan, may problema sa economics and medical mental health. So, kung sinasabi niyo pong gera ito ng mga drug lords, so ibig sabihin, sinasabi niyo rin na si Duterte ay isang drug lord. Of course not, ma'am, but sa umpisa, yun ang pagtingin ko na talagang para sa mga drug lord. Pero ngayon, natapos ang mission ko, yung accomplishment na ako na nasali. So ako magsasabi na ang kompetensya lang ang trabaho, hindi yun sa kanila. Parang ganun lang, Your Honor. Yes, kompetensya ito ng mga drug lords, tama po ba? Yung war on drugs ni Duterte. Hindi para tapusin talaga yung yung droga, yung problema natin sa droga. Well, tumigil pa siya pansamantala, pero nagtuloy-tuloy pa rin. Ang problema talaga doon ay yung saan yung supply, saan yung mga distributors, at ang problema dyan talaga yung mga drug lords. So, sa mga nakaraan kasi, Colonel, may mga nag-testify din na talaga nagpapatunay na yung kahit may mga Chinese drug lord ay ini-eliminate or ni-neutralize. No? Malamang dahil ito ay kakompetensya doon sa kasi kakompetensya doon sa trade ng drug. So, may nagsabi kasi si Arturo Las Cañas that Duterte is the lord of all drug lords in the southern Philippines. Naniniwala ba kayo dyan? Hindi, Your Honors, but I would like to tell you, Your Honors, na hindi naman sila parang magkasalungat, Your Honors. Ako isinali sa drugs ni CPNP. Yung mga CPNP nag-follow kay Senator De La Rosa. Pero si President Digong, from his mouth, na-cleared ako. Hindi siya nag-confirm na ako kasali. In that moment, Your Honor, na tinanong siya ng media, na-cleared ako. Kaya sa akin naman, in fairness, Your Honor, sorry. Parang pagbigyan din natin ng credit yung presidente na sa ginawa. But sa paligid niya, yun ang mga number one na naggawa na hindi alam ng presidente. Sorry talaga, Your Honor, kung yun lang ang sa pagtingin ko ba. So, napanood nyo na ang video mga kabibig. So, ano ang yung komento tungkol doon? Grabe si Castro, no? Sabi ni Direk Daryl Yap, nag-comment talaga si Direk Daryl Yap. Sabi ni Direk Daryl Yap, baka nakapulveron itong si Aling Castro, kaya nagmumonolog. Tanong niya, sagot niya. Grabe, anong utak meron si Franz Castro? Sabi pa ng isang netizen, kapag si Pangulong Duterte matuluyan dyan sa kahit anong paglilitis, ito lang masasabi ko,
talo ang taong bayan. Nagkaroon na sana tayo ng presidenteng matino at galit sa kurap at durugista, pero anong ginawa sa kanya? Siya pa ang masama. Pag nangyari yung paglilitis kay Duterte, wala ng politiko na hahabol sa mga big-time drug lords habang buhay. Marami nang papasok sa negosyong yan dahil alam nilang pwede silang protektahan ng pera nila. Ito pa, they make Rodrigo Rua Duterte more famous because of this drug war in which Filipino citizens are in favor. Crime rate is down, police is being respected, discipline is more observed among society. The total opposite of what is happening now. Please continue to free campaign for Duterte. O, diba? Mas lalong nalalaman ng mga tao na ito pala ang ginawa ni Duterte sa panahon niya. Na marami palang mga drug lords ang pinatsugi niya para ma-stop na ang buhay nila. Oy, kasi marami silang sinirang buhay na kabataan, pamilya, kapatid. At kung, madami buhay ang nasira, di ba? That was my theory at first, that PRRD was drug lord daw. And was just eliminating competition. But all that changed because dirty money cannot easily be converted to clean money para gawing project sa government. No one can truly accomplish the great job of former President Rodrigo Rua Duterte as the best president of the Philippines. Bakit nakaupo yung convicted sa Pilipinas? Tinatawag pang honorable. Only in the Philippines, no, na isang convicted ay tinatawag na honorable. O sabi na isang netizen, only in the Philippines, criminal nag-interrogate sa officials ng PNP. Tinawag nilang criminal si Franz Castro. Anong klaseng tanong yan, Franz Castro? Ni hindi makonstruct ng maayos ang pagtatanong. Nakakahiya na nire-represent mo ang mga teachers at kongreso. Kasi gusto lang nila na siraan ang mga Duterte. Gusto nilang paaminin ang isang PNP, officials ng PNP na drug lord si Duterte. Pero hindi ito nagsabi na drug lord si Duterte. Supalpal na naman si Castro. Only in the Philippines talaga may nakaupong convicted. Tama talaga si BP Sara. Ito pa, kawawa ang bansang Pilipinas at mga batang henerasyon. Ang nangyari ngayon, pabanguhan, pagalingan, at di pagsisilpi ng tapat sa bansa. Ang ikaunlad, ginhawa ng mamayan. Ang ginagawa nila ngayon ay dapat hilain pababa ang mga Duterte. O, yan ha. Yan ang mga komento ng mga netizen. So, ano ang inyong komento tungkol dito mga kabibig? Nakita nyo naman ang video, di ba? Pilit na pinaamin ni Franz Castro, ang official ng PNP, na drug lord ba si Digong. Diba nakakatawa si Franz Castro, no? Gusto niya supalpalin si Digong sa media. Siya pala ang nasupalpal. Kung ako sa'yo, Franz Castro, no? Hayaan mo na lang na ang katotohanan ay lalabas. Huwag mong pigilan. Mahihiya ka lang. Masasampal ka lang. Nagpapa-feeling, feeling intelligent talaga si Franz Castro. Feeling relevant. Kasi tatakbong senador si Franz Castro, di ba? Sabi ni Franz Castro, tatakbo akong senador para kalabanin ang mga Duterte. Grabe, no? Ganon sila ka-threaten sa mga Duterte. Kahit alam nilang matatalo sila, tatakbo silang senador. Kahit alam nila na sa inodoro sila papunta, tatakbong silang senador. Hindi lang si Franz Castro, pati si Brosas, tatakbo sila para kalabanin sila ang mga Duterte. Kasi na-chika noon na tatakbong ang mga Duterte bilang senador. Si Franz Castro din, nagtatakbo din siya. Pati si Brosas, mga makabayan pala. Hintayin natin si Raul Manuel kung tatakbo ba. So yun lang po mga kabibig ang ating latest libak-libak for today. Ano ang iyong komento tungkol dito na parang, ay nako, ang hirap talagang siraan ang mga Duterte. Lalabas at lalabas talaga ang totoong kulay, ang totoong ginagawa nila sa ating bansa. Kung saan pinoprotektahan tayo sa mga taong bangag. Pero ngayon, may protection pa ba tayo? May maganda pa ba ang national security ng ating bansa? Para tayong nakakatakot.
Yung iba nga, ayaw nang umalis sa bahay pag gabi kasi baka kung ano ang mangyayari nila sa labas ng bahay. Rampant na kasi ang bangag-bangag ngayon. Di ba mga kabibig? Comment down below kung ano ang inyong komento tungkol dito and don't forget to like, subscribe, and share this video. Tama ba itong si Franz Castro? Si Franz Castro talaga yan, gawa-gawa ng istorya para talaga masiraan ng mga Duterte. Ewan ko si Franz Castro, oy. Matulog ka na lang, day, oy. Yan lang po mga kabibigan ating ladies libag-libag for the day. At shout out sa ating mga OFW na always watching my live, my vlog. Salamat po talaga na hindi po kayo nang iwan sa akin at nandyan pa rin kayo manood sa akin, ha? O, i-like nyo na, i-comment pa din kayo. Bye everyone, see you next time.